Lumayas ka dito sa burol ng anak ko! Walang yaka! Ang kapal ng mukha mong magpakita rito! Layas! Layas! Sandali lang po, Aling Pasing. Bakit niyo naman ako pinipigilan? Best friend ko po si Gina. Gusto ko siya makita. Ano ho bang dahilan at galit na galit kayo sa akin? Nagmamaang-maangan ka pa? Ano? Hindi mo alam na ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay? Ano po sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Paano po naging kasalanan ko ang kanyang pagpapakamatay? Lumayas ka na dito, Leo! Dahil kung hindi, ay baka mapatay kita! Huwag kang magpapakita pa rito! Hindi po pwede. Sagutin niyo muna ako kung ano ba talaga nangyayari. Wala ho akong alam sa naging kasalanan ko kay Gina. Para sabihin niyo na akong dahil ng kanyang pagpapakamatay. Masakit din po sa akin ang nangyayaring to. Itinuring ko po siya isang tunay na kapatid sa loob ng halos 2 dekada naming pagkakaibigan. Nagpakamatay siya dahil nagpakasal ka sa iba. Hindi mo siya piniling mahalin. Kahit na alam mo naman na may nararamdaman siya sa'yo. At espesyal ka sa kanya. Aling Pasing, patawad po. Pero hindi po ganun ang pagmamahal ko sa anak niyo. Kaibigan at kapatid lang ang kaya kong ituring sa kanya. Palagi ko naman po sinasabi sa kanya yan. Bakit ba kasi hindi na lang ang anak ko, Leong, binahal mo? Maganda naman si Gina. Sa totoo lang, mas maganda pa siya dyan sa misis mo. Wala yan sa ganda ng anak ko. Eh yan, kakikilala mo lang halos yan. Tapos pinakasalan mo na. Ang kapal din naman ng apog mong dalhin dito yan, Leo. Iba ho ang pag-ibig ko kay Marta. At yung para sa anak niyo hanggang kaibigan lang po talaga yun. Patawad po kung nasaktan ko nang di sinasadya si Gina. Wala akong kaalam-alam na nasasaktan ko na pala siya. Hindi naman po kasi siya nagsasabi sa akin eh. Kung sinabi ba niya sa'yo gusto ka niya, na mahal ka niya, mamahalin mo bang anak ko? Mahal ko po si Gina bilang isang kapatid. Lumayas na kayo dito! Ngayon na! Habang nakakapagpigil pa ako! Patawarin niyo po ako, Aling Pasing. Pero hindi ko po kagustuhan ang nangyari sa kanya. Masakit din po sa akin ito. Kaya kung ako man po nagbigay sa kanya ng sakit at dahilan ng kanyang pagpapakamatay, patawad po. Patawarin niyo na po ako. Walang patatawarin, Leo! Hindi ko ibibigay sa'yo yan! Ngayon pa lang, iginagawad ko na sa'yo ang parusa para sa pagpatay sa anak ko! Sinusumpa kita pati na ang kaluluwa mo! Hindi na nga muling nakatuntong ng lamay si Leo. Wala siyang nagawa kundi ang magluksa ng tahimik kasama ang kanyang asawang si Marta. Mabuti na lamang at nauunawaan siya ng asawa. Ilang araw pa nga ang nagdaan ay inilibing na nga si Gina. Marami ang nakipaglibing sa dalaga. Ngunit tulad ng dati ay hindi pa rin nakalapit ang best friend nito. Mula sa malayo ay tanaw ni Leo ang nagaganap na libing ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi siya makalapit. Hindi niya magawang magluksa kasama ang iba. Dahil hindi siya pinapayagan ni Aling Pasing. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagtipon-tipon upang magpaalam, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Ang sakit, ang pangungulila at ang pagsisisi ay nagtatagpo sa bawat hikbi na kanyang pinipigilan. Ang sakit, ang pangungulila at ang pagsisisi ay nagtatagpo sa bawat hikbi na kanyang pinipigilan. Naaalala niya ang bawat alaala nila ni Gina, ang mga tawanan at ang mga pangarap na binabalangkas nila para sa hinaharap. Mga bata pa lamang sila ay talagang malapit na sila sa isa't isa. At mula pagkabata ay hindi rin nalingid sa kanya ang totoong damdamin sa kanya ni Gina. Ngunit sabi nga ng iba, sadyang hindi kayang turuan ng puso kapag nagmahal. Hindi niya magawang lagyan ng mali siya ang pagmamahal niya sa babae. Dahil talagang nakababatang kapatid lang ang turing niya rito. Wala kasi siyang kapatid kaya kay Gina niya yun nahanap. Lahat ng mga alaala ay tila unti-unting napupunit ng huling araw ni Gina. Minsan pa niyang naalala ang isa sa naging pagtatalo nila. Ang mga salitang binitiwan niya na hindi na mababawi pa
ay parang mga tinik na bumabaon sa kanyang konsensya. Ako ba talagang may kasalanan? Tanong niya sa sarili ng paulit-ulit. Nakikita niya ang ina ni Gina, nakayuko at lumuluha. Ayaw na niyang dagdagan pa ang kalbaryo ng isang inang nagluluksa sa pagpanaw na nag-iisa niyang anak. Alam niyang hindi siya nito kayang makita. Hindi nito kayang pakinggan ang paghingi niya ng tawad. Kaya't nanatili siyang nasa malayo, sa lilim ng isang puno. Pinagmamasdan ang pagbaba ng kabaong ni Gina sa lupa. At habang tinatabunan na ng lupa ang kabaong, ay unti-unting bumabagsak sa mga mata ni Leo ang masaganang luha na kanina pa niya pinipigilan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at gumuhit sa langit ang isang matalim na kidlat na sinundan ng isang dumadagundong na kulog. Ramdam niya sa pagkakataong yon ang malamig na katotohanan ng pagkawala ng isang tunay na kaibigan. Tawarin mo ko, Gina. Halos pabulong niyang sabi. Ngunit alam niyang ang kapatawaran ay tila isang ilusyong hindi niya kailanman makakamtan. Sa ilalim ng langit at tila nakikiramay, si Leo ay nananatiling nag-iisa. Bit-bit ang bigat ng pangungulila at pagsisisi sa kanyang puso. 1 taon na ang nakalipas mula nang ilibing si Gina at 1 taon na rin na nakikipagbuno kay Leo ang sakit at pangungulila. Subalit pinili pa rin niyang magpakatatag dahil nahaharap na siya sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Nagsimula siyang makita ang liwanag sa dilim na kasama ang kanyang asawa. Unti-unti ay natutunan niyang tanggapin ang sakit at gamitin yun bilang lakas para magpatuloy. Tuwing umaga, habang pinagmamasdan ng lalaki ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng kanilang munting tahanan, ay nararamdaman na rin niya sa wakas ang bagong pag-asa. Si Marta na laging nariyan upang alalayan siya at nagbibigay ng walang katumbas na suporta. Halos 1 taon rin na nalugmok siya sa depression, pero hindi siya iniwanan ng kanyang kabiyak. Magkasama silang naglalakad sa sementeryo at naglalagay ng bulaklak sa puntod ni Gina. Hinahawakan ni Marta ang kamay ni Leo na mahigpit. At pagkatapos ay lilisanin ng sementeryo ng mabilis upang hindi sila magkaabutan ng naghihinakit na ina. Ang mga bulaklak na namumukadkad, ang mga ibong malayang lumilipad at ang sariwang hangin. Ang nagsisilbing paalala na ang buhay ay tuloy-tuloy anuman ang pinagdaanan. Si Marta ang naging kanyang pader na sinasandalan kapag siya'y nanghihina. Alam mo, mahal, kahit 1 taon nang nakalipas, nararamdaman ko pa rin yung sakit. Dala-dala pa rin siya ng konsensya ko. Pero salamat sa iyo, natutunan ko tong harapin ng buong tapang. Nandito lang ako parati, mahal. Hindi mo kailangan mag-isa. Magkasama nating lalampasan ang pagsubok na yan. Haharapin natin ang bukas. Magiging ayos din ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas ay natutunan ni Leo na bitiwan ang sakit ng nakaraan. Ngunit hindi ang masasayang alaala ng kasama si Gina. Ipinangako niya sa kanyang sarili na gagamitin ang karanasang ito upang maging mas mabuting tao. Sa piling ni Marta, nakahanap siya ng lakas na muling mangarap at bumuo ng mga bagong alaala. Ngunit hindi nagtagal ay isang panibagong pagsubok ang dumating sa kanila. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng sintomas. Paminsan-minsang pagkahilo, panghihina, at hindi maipaliwanag na pananakit ng katawan. Sa una inakala ni Leo na ito'y dulot lamang ng stress at pagod. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Nagpasya silang magpakonsulta sa doktor. Ngunit sa kabila ng mga pagsusuri at mga test, walang malinaw na sagot ang mga doktor. Ang hindi maipaliwanag na sakit ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa dalawa.
Ano kaya ang sakit na yan, Leo? Baka naman kasi dahil sa labis mong pag-iisip. Hindi ko alam eh. Baka bagong sakit kaya hindi ma-diagnose ng doktor. Kung talagang hanggang dito na lang ang buhay ko, di tanggapin na lang natin. Wala na tayong magagawa kung... Tumigil ka! Kahit kailan hindi ko pinangarap na ganun ka lang kadaling mawala sa buhay ko, Leo. Saka isa pa, hindi ka pwedeng mawala kasi sino ang kikilalaning ama ng anak natin kung agad kang papanaw? Buntis ka? Oo, mahal ko. 2 buwan na. Totoo na talaga? Magiging tatay na ako? Salamat. Salamat sa Diyos. Naku, napakagandang biyaya niyan sa atin. Kaya nga lakasan mo ang loob mo at piliin mong gumaling. Tulungan mong sarili mo. Basta nandito lang ako, palagi akong nasa likod mo. Salamat asawa ko. Ang swerte ko talaga dahil ikaw na pangasawa ko. Masayang masaya ako. Pinasaya mo talaga ako. Hindi tayo susuko. Umuwi sila ng tahanan nang walang malinaw na diagnose mula sa mga doktor sa ospital na pinagdalhan kay Leo. Mahal, dahil espesyal ang araw na ito, nagluto ako ng paborito mong ulam, caldereta made with love. Wow! Ang sarap niyan! Mukhang mapapalaban na naman ako sa kainan ah. Ang bango-bango. Saka mukhang perfect ang sarap. Yung kaldereta ba yung tinutukoy mo o ako? Isang ngiti ang namutawi sa labi ng lalaki. Subalit ang ngiting yon ay biglang naging isang mapait na ngiwi. Agad tinakpan ni Leo ang kanyang bibig at mabilis na pumunta sa loob ng banyo. Aba, ikaw yata ang naglilihi at hindi ako ah. Naupo ang buntis sa mesa at sinigurong nakaayos ang lahat ng mga plato at nakaserve na rin ng malinis at malamig na inumin. Ngunit 15 minutos nang nakakaraan ay hindi pa rin lumalabas ng banyo ang kanyang asawa. Mahal, lumalamig na ang pagkain. Ayos ka lang ba dyan? Anong ginagawa mo? Lumapit sa pinto ng banyo si Martha at tahimik na tumayo sa harap nito. Tahimik na nag-aalala habang pinakikinggan ng bawat tunog na nagbumula sa loob. Tunog ng pagsusuka ang kanyang naririnig. At sa bawat pagsuka ng kanyang asawa, ay tila kutsilong tumatarak yun sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha na unti-unting bumabagsak na mula sa kanyang mga mata habang iniisip ang mga kinakaharap na paghihirap ng kanyang asawa. Leo, okay ka lang ba? Wala siyang natanggap na sagot at tanging naririnig lang talaga niya ay ang tunog ng pagduduwal mula sa kabilang panig ng pinto. Bagamat nag-aalala ay pinilit ni Martha na maging kalmado. Kinalma niya ang sarili niya sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at pinilit ang mga kamay na hindi manginig. Mahal! Buksan mo ang pinto! Sabi nito na sa pagkakataong yon ay umaasa siyang makakatanggap ng sagot. Mula sa loob ng banyo ay narinig niya ang mahinang tugon ni Leo. Okay lang. Kaya ko to. Bagamat bahagyang nabawasan ang kanyang takot, ramdam pa rin ni Martha ang bigat ng kanyang pag-aalala. Kinuha niya ang susi ng banyo at binuksan yun. Nakita niyang panay pa rin ang suka ng lalaki. Ano ba nakain mo? Bakit ka na naman nagsusuka ng ganyan? Gusto mo, ibalik na kita ulit sa ospital? Huwag na. Hindi naman nila ako magagamot dun eh. Baka nga may nakain lang akong hindi maganda. Sigurado ka? Kaya mo pa? Oo, malakas pa ako sa kalabaw eh. Okay, sabi mo eh. Tayo na. Kumain na tayo. Namiss ko yung luto mo eh. Yung mga pagkain sa ospital kasi parang walang lasa. Nag-aalala ko sa'yo. Kung may hindi ka magandang nararamdaman eh, magsabi ka lang sa akin ha. Huwag mong babaliwalain. Sabihin ko pag di ko na kaya. Sus, ayan ka na naman sa mga biro mo na ganyan. Lalo mo akong pinakakabay eh.
Hindi na umimik pa si Leo bagkus ay marahan niyang hinilang asawa papunta ng kusina at masayang hinarap ang masarap na pagkaing nakahanda. Bagamat nakikita ni Marta na magana ng gabing yun ang asawa, ay may kung anong kakaiba kay Leo. Hindi niya yun may paliwanag. Ngunit parang tingin niya sa asawa ay lubog at madilim ang kanyang mga mata. Bigla niyang natandaan ang itsura ng kanyang ina bago pa ito mawalan ng buhay dahil sa pagkakasakit. Ang nakikita niyang aura sa asawa ay ang mukha ng kamatayan. Sumikdo ang labis na kaba at takot sa puso ng babae. Gayong iniisip pa lamang niya yun ay bigla na lang siyang napaluha at maya-maya'y naging hagulgol na malakas. Agad siyang niyakap ni Leo at tinanong kung ano nangyayari. Ngunit patuloy lang siya sa pag-iyak. Doon naunawaan ni Leo na marahil ay bumigay na sa pagkakataong yun ang emosyong matagal nang pinipigilan ng kanyang asawa. Nalulungkot siya ng labis dahil sa buong taon pagsasama nila ay hindi pa niya na ibibigay ang pangako niyang ginhawa at saya na ipinangako niya sa altar kasama si Marta. I'm sorry, mahal, kung dinadanas mo ang lahat ng pagtitiis na ito. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sabihin yan. Wala kang kasalanan, mahal ko. Kaya natin to. Pagkatapos ng hapunang yun ay muling naramdaman ni Leo ang pananakit ng kanyang sikmura at ang labis na paglalaway. Hanggang sa sumapit ang madaling araw, ay hindi na niya tuluyang nakayanan ng sakit. Nawalan siya ng malay. At kinabukasan ay nagising na lamang si Leo na nasa loob na ng ospital. Mahal, anong nangyari? Nawalan ka ng malay kagabi nung sumumpong ang pananakit ng tiyan mo. Diyos ko, ano ba talagang nangyayari sa akin? Anong sabi ng doktor? Alam na ba nila ang sakit ko? Ang totoo niyan hindi pa. Pero pinayuhan nila ako na ipa-general check-up ka para makita lahat. Ha? General check-up? Mga aabutin ng halos 10,000. Ano? 10,000 para lang sa mga test? Tapos iba pa yung expenses at bill natin dito sa ospital, ganun ba? Huwag mo nang isipin yun. Importante yung kalusugan mo. Huwag mo nang isipin ng pera kasi kikitain pa rin naman natin yan. Pero mahal, ayoko madagdagan ng pag-iisip mo. Baka mawala na tayo ng ipon dahil dito. Huwag mo na nga sabing intindihin muna yan. Kagigising mo lang eh. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Medyo mahina pa rin pero mas mabuti na kaysa kagabi. Ikaw, kamusta ka? Mukhang wala ka pang tulog ah. Ayos lang ako. Ikaw ang may sakit kaya wag mo kong alalahanin. Ako yung dapat na nag-aalala sa'yo. Salamat, mahal. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Siguro kung wala ka sa tabi ko, matagal na akong... Shh! Magpahinga ka na muna at hayaan mo akong mag-alala sa ibang bagay. Ako nang bahala. Ang gagawin mo lang magpakatatag. Laban lang, mahal. Laban lang tayo. Oo, mahal. Laban tayo. Kinabukasan ay maagang inihanda ang pasyente para sa gagawing mga pagsusuri. Matapos siyang maitala sa sistema, dinala na siya kaagad ng nurse sa parte ng ospital kung saan isinasagawa ang iba't ibang medical examinations. Unang isinagawa ang kanyang vital organs check. Sinukat ang kanyang temperatura, pulso, paghinga, at ang presyon ng kanyang dugo. Sumunod ay ang pagkuha ng blood sample para sa pagsusuri ng kanyang blood sugar level, cholesterol level, at iba pa. Habang hinihintay ang resulta ng kanyang mga blood test, isinagawa rin ng chest x-ray upang matukoy ang kalagayan ng kanyang baga at puso. Kasunod nito, dumaan siya sa electrocardiogram o ECG upang masuri ang kalagayan ng kanyang puso at kung may mga abnormalidad sa kanyang heart rhythm. Ang huling bahagi ng check-up ay ang pakikipag-usap ni Leo sa kanyang doktor. Dito inilahad ng doktor ang kanyang mga obserbasyon batay sa mga nakuhang datos mula sa pagsusuri. Ipinaliwanag din niya ang mga posibleng hakbang na kailangan gawin
Depende sa magiging resulta ng mga laboratory test. Binigyan din siya ng payo tungkol sa kanyang dieta, ehersisyo at iba pang aspeto ng kanyang pamumuhay na makakatulong sa kanyang paggaling. Pagkatapos nun ay bumalik na sila sa kanyang kwarto at umasa silang magiging maayos ng lahat. At hiniling ni Leo na sana nga ay makita na ang pinanggagalingan ng kanyang sakit upang matukoy na rin kung anong klase ng gamot ang kanyang iinumin. Sa kabuuan ay natapos ng maayos ang isinagawang general check-up kay Leo. Bagamat may kaba at pangamba, nanatiling matatag si Leo. Kasabay ng kanyang asawang si Marta na walang sawang nagbabantay at sumusuporta sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, ay nakitaan na ng mga doktor na bumubuti na ang kalagayan ng lalaki. Kaya naman nakalabas na rin ito ng ospital. Babalik na lamang sila kapag meron ng resulta ang lahat ng mga laboratory test niya. Makalipas nga ng mahigit 1 linggo, ay bumalik sila sa ospital upang alamin ang resulta ng isinagawang pagsusuri. Nakatutok ang dalawa habang pinaliliwanag ng doktor ang lahat ng naging findings. Una, ipinaliwanag ng doktor ang mga resulta ng vital signs at sinabing mula sa temperatura hanggang sa presyon ng kanyang dugo ay walang naging problema. Kasunod naman ay ang laboratory result ng kanyang dugo. Normal din yon at hindi nakitaan ng anumang abnormalidad. Doon na nagsimulang sumimangot si Leo. Dahil mukhang nahuhulaan na niya ang susunod na sasabihin ng kausap. Ipinakita sa kanya ang chest x-rays. Walang nakitang anumang problema sa baga at puso ni Leo. Ang kanyang mga baga ay malinaw at ang kanyang puso ay nasa normal na laki at anyo. Ganun din sa electrocardiogram na nagpakita ng normal na heart rhythm at walang indikasyon ng anumang abnormalidad. Sinabihan sila ng doktor na wala na silang dapat pang ipag-alala. Pwede po bang makita yung ultrasound ko sa tiyan? Kasi nung isinagawa po yung test parang may nakita po ako sa monitor eh. Muntik mapahagikik si Marta na marinig ang hiling na yon ng asawa. Oh, anong nakakatawa sa sinabi ko? Sorry mahal, natawa lang kasi ako sa ultrasound. Kasi naisip ko wala namang pwedeng makita doon kasi hindi ka naman buntis. Ano yun, may fetus? Ayun, may baon palang joke yung asawa ko, Doc. Sorry po mukhang hindi po nakainom ng gamot eh. Pero seryoso po, meron talaga akong nakita eh. Iniabot sa kanya ng doktor ang kanyang ultrasound result. Ito Doc, tignan nyo. Parang may mukha, saka nakakatakot. Muling tinignan ng doktor ang imahe sa test. At nangunot ang kanyang noo sa kakahanap ng sinasabi ng pasyenteng nakakatakot na mukha. Agad niyang pinabulaanan ng pahayag ni Leo. Walang mukha sa resulta ng ultrasound. Ikaw mahal, tignan mo. Ito, parang matanda. Isang nakakatakot na matandang kulubot na ang mukha. Nananakot ka naman eh. Patingin. O ano, nakita mo ba? Wala naman mahal. Baka sa imahinasyon mo lang yan. Tumahimik na si Leo pagkatapos na naging pag-uusap na yon. Isang mabuting balita ang nalaman nilang yon. Pero hindi siya mapalagay sa kakatingin sa resulta ng kanyang ultrasound. Hanggang sa kanilang bahay ay panay pa rin ang pangungulit niya sa asawa at paulit-ulit na itinuturo ang nakitang pangit na imahe. At dahil naman sa kakapilit ni Leo, ay napilitan si Marta na kunin ng film at itago sa loob ng kanilang silid. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga sa ngayon, sa ilang araw na pananatili mo sa ospital, hindi mo nararamdaman yung pananakit ng tiyan mo at hindi ka na rin nagsusuka. Tingnan mo mahal, maganda na rin ang kulay mo. Hindi tulad ng dati na talaga namang halos mamuti ka na sa labis na pagkaputla. Mukhang gumana naman ang mga gamot na ibinigay nila sa'yo. Oo, alam ko. Pero hindi ko maiwasan na magduda eh. Paano kung may hindi lang nakita ng maayos? Baka mas mabuti magpa-second opinion tayo para lang makasigurado.
Biglang natahimik si Marta sa sinabing yun ng kanyang asawa. Bagamat nakita naman ng babaeng resulta at alam niyang malinis yun, ay hindi niya pwedeng tanggihan ang hiling ng kanyang asawa na magpa-second opinion sa ibang doktor. Naiintindihan ko. Baka nga tama ka. Baka nga mas mabuti na muli tayong magpatingin sa ibang espesyalista kung kinakailangan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tahimik na natutulog ang dalawa, ay biglang nagkaroon ng isang masamang bangungot ang lalaki. Sa kanyang panaginip, ay nakita niyang ina ng kanyang namatay na kaibigang si Gina. Si Gina ay matagal nang yumao. Mahigit 1 taon na. At ang kanyang inang si Aling Pasing ay matagal na ring hindi nakikita ni Leo. Sa panaginip, si Aling Pasing ay nakatayo sa harap ng lalaki. Ang kanyang muka ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Masigit pa ang nararamdaman nitong emosyon nang huli silang nagkita sa lamay ni Gina. Bakit mo siya pinabayaan? Nagulat si Leo at hindi makapagsalita. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawawala sa hangin. Ang pagkakagalit ni Aling Rosa ay hindi mapigilan at bawat galit na salita na binibitiwan niya ay parang mga palason na tumatama sa puso ni Leo. Ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Dapat ikaw ang nag-alaga sa kanya. Mabigat ang mga salitang binibitiwan ng matanda at sa bawat salitang naririnig ni Leo ay nadudurog ang puso nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nararamdaman niyang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ginawa kong lahat ng kaya ko para maging mabuting kaibigan. Hindi ko sinadya mga nangyari. Patawad po. Kung minahal mo lang sana siya, buhay pa sana ang anak ko ngayon. Hindi kita mapapatawad, Leo. Sumpain ka nawa! Ginawa kong lahat ng kaya ko para maging mabuting kaibigan. Hindi ko sinadya mga nangyari. Patawad po. Biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod ang lalaki at nakayukong humingi ng tawad. Ngunit sa bigla niyang pagtingin muli rito, ay bigla na lamang ito naglaho na parang bula. At ang nakita niya na labis na nakapagbigay sa kanya ng takot at gulat ay ang paglitaw ng isang nilalang sa kanyang harapan. Kamukha yun na nakita niya sa ultrasound. Mahal, gumising ka! Gising! Diyos ko, pinabangungot ang asawa ko! Walang tigil sa pagising si Marta. Niyugyug niya ito at makailang beses na sinigawan upang magising. Nagising si Leo mula sa kanyang masamang panaginip. Mabilis ang kanyang naging paghinga at ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis din. Tumitig siya sa kisame ng bahay at muli niya nakita ang galit at puot ni Aling Pasing na nooy tila buhay pa rin sa kanyang isip. Okay ka lang ba? Ano bang napanaginipan mo? Wala naman, mahal. Baka dala lang ng pagod to kaya kung ano-anong napapanaginipan ko. Hindi na binanggit ni Leo sa asawa ang kanyang napanaginipan. Ayaw niya mag-alala ito dahil sa dinadala nito ang kanyang anak. At isa pa, alam din niyang hindi sigurado na paniniwalaan siya at baka maging sanhi pa yun ng hindi nila pagkakaunawaan. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpabalik-balik ang lagnat, ubo at sipon ni Leo. Ganun din ang malubhang pananakit ng tiyan. Umabot pa sa puntong nagsimula na rin magsuka ng dugo si Leo na may kasamang mga maliliit na uod at mga insekto. Mahal, anong iniisip mo? Kanina ko pa napapansin na ilang araw ka nang tulala at hindi makausap ng maayos. Palagi ka na lang tulala. Ha? Ano yun, mahal? Mukhang kailangan mo na ulit magpa-check up. Saan? Doon sa nakaraang doktor? Ayoko nang bumalik doon.
Paasa lang yung mga gamot nun eh. Huwag na tayong magsayang ng pera. Eh di humanap tayo ng iba. Napakaraming magagaling na doktor dyan, no? Subukan natin at baka doon ka gumaling. Manalig lang tayo, mahal. Malalampasan natin to. Kaya pa, di ba? Pipilitin ko para sa'yo, mahal ko. Muli ay nagpa-admit sa ospital si Leo dahil sa muling pag-atake ng kanyang kakaibang sakit. Nagdesisyon sila na humingi ng ikalawang opinyon mula sa ibang doktor. Ipinakita niyang resulta ng kanyang ultrasound. At nagbabaka sakaling maipaliwanag dito ang nakitang nakakatakot na anyo. Napakiramdam niya ay may malaking problema talaga sa kanyang katawan. At sa bagong doktor, umaasa siyang makakahanap ng kasagutan. At sa muling pagsuri nito sa ibinigay sa kanyang kopya ng ultrasound, ay malumanay na ipinaliwanag ng doktor na wala rin siyang nakikitang mali. Subalit dahil nga sa panghihina at madalas ang pagsusuka ulit ni Leo, ay pinayuhan silang manatili muna sa ospital upang mabantayang mabuti ang kalusugan nito. Makaraan ng 1 linggo ng masusing obserbasyon at iba't ibang uri ng pagsusuri, ay sinabi nitong may nakita silang nakabara sa kanyang bituka at kailangan itong gamutin sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ng doktor ang sitwasyon at ang mga hakbang na kailangan gawin. Kailangan operahan si Leo upang alisin ang bara at maiwasan ang anumang komplikasyon. Bagamat delikado ito, ay walang ibang pagpipilian kundi ito'y gawin. Tila naman nagdilim ang paligid ni Leo nang marinig ang sinabing yun ng doktor. Pagkaraan ng ilang oras, habang nasa loob ng silid sa ospital ang mag-asawa, ay biglang kinuha ni Leo ang kamay ng asawa. Mahal, ayoko magpa-opera. Pero kailangan daw. Anong gagawin natin? Antayin ka na lang mamatay, ganun ba? May mali eh. Paano magkakaroon ng bara sa bituka ko? Gayong normal naman ang aking pagdumi. Duda ako sa mga yan. Baka pag-practicean lang ako ng mga bagong doktor. Ayoko. Paano kaya kung lumipat tayo ng ospital? Baka may mas magaling na doktor sa ibang lugar na makakatulong sa akin. Saglit na tumahimik si Marta. Hindi niya inaasahan ang mungkahing yun mula kay Leo. Tumingin siya sa kanyang asawa. Lumipat? Leo, ginawa na ng mga doktor dito ang lahat. Pero hindi nga talaga ako palagay sa resulta. Ayoko talaga magpa-opera at baka lalong mapabilis ang kamatayan ko. Okay, kung sa tingin mo yan ang makakabuti sa'yo, sige. Lilipat tayo ng ospital. Pilit nang umingiti ang asawa. Pero halata sa boses nito ang panghihinawa. At doon naramdaman ni Leo na pagod na ang kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. Marta, pasensya ka na. Hindi ko naman gusto na mas lalo kang pahirapan. Niyakap ni Marta si Leo ng mahigpit. Pilit na pinaparamdam ang kanyang pagmamahal at suporta. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Magkasama natin tong haharapin. Kung gusto mong lumipat, gagawin natin, mahal ko. Katulad ng dati kong sinasabi, kaya natin to. Lumipat nga sila ng bagong ospital. At doon ay may mga panibago na namang mga pagsusuring ginawa. Nakitang wala naman talagang bara sa kanyang bituka. Dahil doon, kahit papano'y nakahinga na maluwag ang mag-asawa at pinaniwala ang sarili na tama ang naging desisyon nilang lumipat ng bagong ospital. Subalit sa pananatili nila sa ospital na yun ng halos 1 linggo lang, ay biglang bumigay ang katawan ni Leo. Lalo itong namayat at nanghina. Doon na rin siya tinubuan ng tila malalaking pigsa sa katawan. Walang doktor na makapagpaliwanag kung anong nangyayari sa pasyente. At habang dumadaan ang bawat araw, ay tila unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Leo. Mahal, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman, ano yun? Iniisip ko lang, baka mas maganda kung umuwi na lang tayo. Ano? Para kasing
Hindi naman ako gumagaling dito eh. Sa halip pakiramdam ko, mas lalong lumalala ang kalagayan ko. Hindi ba mas lalong dapat na nandito tayo? Kasi lumalala nga yung sakit mo. Inaalagaan ka naman ng mga doktor at nurse dito. Pagod na ako, mahal. Napapagod na ako sa mga test at gamot na sinasaksak sa katawan ko eh. Leo, naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero natatakot ako na baka hindi natin makuha ang tamang gamutan kung aalis tayo dito. Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Gusto ko nang umuwi. Mamamatay lang din ako dito, Marta. Nawawalan ka na ng pag-asa? Bibitaw ka na, ganun ba? Kung kinakailangan na dalhin kita sa Maynila para lang gumaling ka, gagawin ko, Leo. Doon mas marami silang mas magagaling. Tapos kompleto sila ng gamit at… Maynila? Natidinig mo ba yung sinasabi mo? Wala na tayong pera. Paubos na, Marta. Dahil sa leseng pagpapagamot ko. Gusto lang naman kitang gumaling kasi ayoko maiwan ng mag-isa. Huwag ka namang bumitiw agad. Kahit sandali lang umuwi na tayo. Gusto kong makasama ka sa bahay kung saan tayo mas komportable. Leo! Marta, kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko ng kapayapaan kahit saglit lang. Gusto ko makaramdam ulit ng normal na buhay kahit papano. Alam ko mahirap to para sa'yo. Pero sana maintindihan mo naman. Marahang itinaas ni Leo ang kanyang kamay at inabot ang luhaang mukha ng kanyang asawa. Hinaplos nito ang pisngi ni Marta. Hinawakan naman ng ginang ang kamay ni Leo na nakapatong sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang init at pagmamahal na nagmumula sa kanyang asawa. Bagamat puno ng takot ang kanyang puso, naramdaman niyang kumalma siya dala ng haplos na yun. Kung yan ang gusto mo, Leo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Uuwi tayo. Pero mangako ka, kung lalala ang kalagayan mo, babalik tayo agad dito, ha? Salamat sa pag-iintindi mo, Marta. Salamat talaga. Mahal na mahal kita. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay kaagad na inasikaso ni Marta ang kanilang paglabas sa ospital. Hapon na nang matapos ang lahat ng dapat asikasuhin at nakauwi na nga sila ulit sa kanilang tahanan. Nakikita ni Marta ang kakaibang saya sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat ngiti na nakikita niya ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib niya. Hindi niya maiwasang isipin na darating ang araw na yon na may posibilidad na hindi na ulit niya makikita yon. Isang umaga'y nagpasya si Marta nang pumunta sa palengke upang mamili ng mga kailangan nila. Habang naglalakad sa makipot na daan ng palengke, ay nakasalubong niyang isang babaeng kapitbahay na matagal nang hindi na niya nakikita at nakakausap. Marta, buti naman at nakauwi na kayo. Kumusta na si Leo? Nandun sa bahay nagpapahinga. Magaling na ba siya? Hindi pa eh. Kaya lang nag-request na siya na umuwi na lang kami. Kasi hindi naman bumubuti yung lagay niya sa ospital. Nagbabaka sakali kami na bumuti siya kapag doon na lang siya sa bahay. Baka gusto mong subukan ipatingin sa albularyo yung asawa mo. May kilala kaming magaling. Marami na itong napagaling na may malulubhang karamdaman. Albularyo? Hindi ko pa nasusubukan magpagamot sa ganyan. Baka makatulong. Wala naman mawawala kung susubukan mo. Ang tagal na ninyo sa ospital at batid ko na ginawa niyo na lahat. Baka ito na ang sagot, Marta. Subukan mo. Baka doon gumaling ang asawa mo. Ano ba kasi talagang naging sakit niya? May findings ba ang mga doktor? Wala eh. Paiba-ibang sinasabi nila. May sakit daw siya sa bituka. May sinabi nga yung doktor doon, ang tawag daw doon eh. Ano ba yun? Interest ata? Ayun, naalala ko na. Intestinal obstruction, pagbabara sa bituka. Ayun yung sabi ng doktor.
Ang kaso hindi naman gumagaling ang asawa ko. Yung mga injection at gamot na binibigay ng doktor, nagkakaroon ng allergic reaction sa katawan ni Leo. Ayaw naman kasi niya magpa-opera. Tapos lumipat kami, ang sabi naman nung isa, wala naman talaga siyang sakit na makita. Ayun na nga. Alam mo bang kumakalat sa baryo na nabarang ang asawa mo? Naniniwala ka ba sa barang? O sa kulam? Ha? Hindi eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Mainam pa eh. Puntahan niyo na kaagad yung sinasabi kong albularyo. Milagroso yun. Sure ako matutulungan kayo noon. Tapos, walang bayad doon. Donasyon lang pwede na. Nag-isip ng malalim si Marta. Alam niyang nais niyang gawin ang lahat para gumaling si Leo. Kahit ito pa'y nangangahulugan ng paglapit sa mga alternatibong paraan. Salamat, Nena, ha? Pero itatanong ko muna ito sa asawa ko, ha? Mahirap naman yung kung ako na lang ang nagdesisyong mag-isa. Alam mo na, ayaw kong masanay. O sige, basta kung nakapag-desisyon na kayo, punta ka lang sa bahay, ha? Sasamahan ko kayo. Huwag ka nang malungkot, may pag-asa pa. Salamat. Nang matapos na ang usapan ay nagpatuloy na si Marta sa pamimili. Ngunit nasa isip pa rin niya ang mungkahi ng kanyang kapitbahay. At sa kanyang pag-uwi ay kaagad na nga niyang iminungkahi sa asawa na magpatingin sila at subukan ng muling pagpapagamot. Ayoko na nga. Ayoko nang bumalik sa ospital, mahal. Pagod na ako magpabalik-balik dun eh. Habang nandun ako, unti-unting nauubos yung pag-asa ko na gumaling. Magagaling sila eh. Pero hindi naman nila makita yung totoong sakit ko. Mas lalong lumalala dahil sa mga gamot ay sinasaksak nila sa katawan ko. Tignan mo ako ngayon oh. Ako ba yung dating Leo na minahal mo? Alam mo, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pero gusto kong lumaban. Gusto kong gumaling ka kasi mahal kita. Kasi ayaw kong mawala ka sa akin. Pero bakit ganyan ka? Gusto ko lang naman na makasama ka pa. Hindi mo na nga ako mapipilit bumalik sa ospital. Mamatay na ako mamatay. Kung ayaw mo na talagang bumalik sa ospital, pues kailangan mong pumayag na subukan ng alternatibong paraan. Anong alternatibo? Ano sinasabi mo? Last na to, promise. Kung hindi pa rin epektibo, sige, titigilan na natin. Ano nga ba kasi yan? Meron daw magaling na albularyo sa kabilang bayan. Marami na daw yung napagaling. Ayoko. Paano kung ito na ang kasagutan sa dasal natin? Paano kung hindi, Marta? Paano kung mas lalo lang tayong masaktan? Kung nakapagtapos nga ng kursong medisina, hindi ako mapagaling eh. Albularyo pa kaya? Wala tayong kasiguraduhan dyan. Pero paano kung tama sila? Paano kung ito na ang pagkakataon mo na gumaling? Mahal, subukan natin. Wala namang mawawala eh. Wala na akong pag-asa. Mamamatay na ako, Marta. Tumigil ka! Lahat, Leo, na sabihin mo, pinagbibigyan kita. Ngayon lang ako ulit humiling. Ngayon ko lang ulit gustong maranasan na ako naman yung pakikinggan mo. Last na to. At least kung ano naman yung mangyari, wala akong pagsisisihan at masasabi kong nagawa ko lahat. Ngayon kung ayaw mo talaga at nagmamatigas ka, sige, dito ka lang. Aalis na ako. Mamatay ka mag-isa. Teka, gagawin mo ba talaga yan? Oo, seryoso ko sa sinasabi ko, Leo. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, ako rin. Pagod na rin ako pero inilalaban kita. Hindi ka tulad mo na hinihintay na lang ang kamatayan. Kasi yun lang ang alam mo na makakapagpaginhawa sa'yo. Eh paano naman ako, Leo? Iniisip mo man lang ba ako? Marta, hindi ko sinasadya na maramdaman mo yan. I'm sorry. Ayaw pa kitang mamatay. Sige, pero ito nang huli, Marta. Pagkatapos ito, wala na. Ayoko nang umasa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpahinga na ang mag-asawa. At kinabukasan maaga pa lang ay kaagad na pinuntahan ni Marta ang kapitbahay na si Nena. Magandang umaga, Nena.
Magandang umaga rin. Ano? Kumusta? Nag-usap na ba kayo ng asawa mo? Kaya nga ako nagpunta rito kasi gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Baka pwede mong kontakin yung albularyo na sinasabi mo kahapon. Gusto kong subukan kung makakatulong siya kay Leo. Ngumiti si Nena at hinawakan ng kamay ni Marta. Syempre walang problema. Gagawin natin ang lahat para kay Leo. Halika, pumasok ka muna, tatawagan ko siya. Pumasok si Marta sa bahay ng kaibigan. Naupo sa isang upuan. Habang si Nena naman ay kinuha ang kanyang telepono. Matapos ang ilang sandali, tinawagan na nito ang albularyo. Hello, Mang Goryo? Oo, si Nena ito. Meron sana akong hihilingin pabor at tulong sa'yo kaya ako tumawag. May isang kaibigan akong nangangailangan ng tulong mo eh. Pwede ka bang pumunta sa bahay nila upang tingnan ng may sakit niyang asawa? Tahimik lang na nakikinig si Marta. At pagkalipas ng ilang minutong pag-uusap, binabana ni Nena ang telepono at binalingan ng naghihintay na kaibigan. Pumayag si Mang Goryo. Pupunta siya sa bahay ninyo mamaya din kaagad. Huwag ka daw mag-alala at gagawin niya ang lahat ng makakaya para matulungan kayong mag-asawa. Salamat, Nena. Malaking tulong ito sa amin. Walang anuman. Magpakatatag ka ha. Isipin mo palagi nandito lang kami mga kapitbahay mo. Pwede ka naming samahan sa laban na ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagmamadaling bumalik si Marta sa kanilang bahay upang ipaalam kay Leo ang balita. Mahal, may magandang balita ako. Natawagan na namin ni Nena yung albularyo. Pupunta siya dito mamaya para tignan ka at subukang gamutin. Talaga? Pumayag siyang pumunta rito? Oo, Leo. Sabi niya handa siyang pumunta at tingnan ang kalagayan mo. Baka sakali daw makatulong siya sa atin. Salamat naman, Marta. Sana nga ito na yung sagot sa mga dasal natin. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, ay dumating na nga ang albularyo na kasama ni Nena. May bitbit itong bayong na laman ay iba't ibang kagamitan sa kanyang paggagamot. Heto na si Mang Goryo! Nakangiting bunga ni Nena habang itinuturo ang matandang lalaki. Si Mang Goryo ay isang may edad ng lalaki at bahagyang kulubot na ang mukha. Ang kanyang buhok ay halos kulay abo na at may panot na sa tuktok. Nakasuot siya ng simpleng damit na gawa sa katutubong tela na nagpapahayag ng kanyang pagiging tapat sa mga tradisyonal na pamamaraan ng paggamot. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na kahon na puno ng mga dahon, ugat at iba't ibang halamang gamot na magagamit niya sa kanyang pagtutok sa kalusugan ni Leo. Magandang hapon po, Mang Goryo. Salamat naman po't pumunta kayo. Salamat din, Iha. Nasan ba yung pasyente? Tayo na at puntahan na natin para masuri na kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Naroon po siya sa silid. Hindi na po kasi siya makatayo dahil sa labis na panghihina at namamaga na rin po yung paa niya dahil sa pamamanas. Matapos ang maikling pag-uusap, dinala ni na Marta at Nena si Mang Goryo sa loob ng kanilang tahanan. Agad na lumapit ang albularyo sa may sakit. Seryoso niyang tinignan ito at sinuri ang mga paang namamaga, pati na ang mga pigsa at sugat sa kanyang katawan. Kumusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? Hindi na po ako bumubuti. Salamat po't nagpunta kayo rito para tignan ako. Hinawakan ni Mang Goryo ang kamay ni Leo at marahang inilapag sa kanyang pulso. Pinakinggan niya ang tibok ng kanyang puso. Ayos lang naman yon. Minsan talaga mas gusto ko rin na ako nagpupunta sa bahay ng aking gagamutin. Huwag na kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan kayo. Pagkatapos sa pulso ay napansin ng mga taong naroon ang bahagyang pag-iling ng ulo ng manggagamot. Kinuha nito ang parehas na hinliliit ng lalaki at pinagpantay yun. May nakaaway ba o nakaalitan ng asawa mo? Wala naman po siyang nakakaaway.
Wala rin naman po siyang sinasabi o nakukwento. Bakit po ba? Hindi natural na sakit ang dinaramdam ng asawa mo. Base sa mga nakikita ko, barang, Marta. Gawa ito ng isang malakas na mambabarang. Sigurado ho ba kayo dyan sa sinasabi niyo? Halika, tingnan mo ito. Hindi pantay ang parehong hinilit ng asawa mo. Kapag pinantay ang linya sa dalawang pulso niya. Kapag konti lang ang diferensya, maaaring dulot ito ng usog o gawa ng taong maaaring dahil sa galit, inggit, o kung ano pa man. Pwede rin gawa ng laman lupa. Pero kapag malaki ang agwat, maaaring dulot ito ng engkanto, sapi, kulam o barang. Parang itong nasa asawa mo, hindi ba ang laki ng agwat? Kapag mas mahaba ang kaliwa, babaeng may gawa nito. Kapag kanan naman ang mas mahaba, lalaki may gawa. Base dito sa asawa mo, mukhang babaeng may gawa nito. Dahil mas malaki ang kaliwa niyang hiniliit. Pero base sa karanasan ko, hindi ito 100% accurate. Kaya gumagamit pa ako ng ibang pamamaraan ng pagtatawas. Ito naman ang gagawin ko ngayon sa asawa mo para masiguro natin. Nagsindi ng kandila ang albularyo at nagpakuha ng isang palangganang may tubig. Inorasyonan niya yon at naglagay ng ilang piraso ng durog na kandila sa kutsara at idinarang yun sa apoy. Nakita ng mga taong naroon na tumatalsik ang kandila at bahagyang umaangat ang apoy. At ang kandilang natunaw ay nagbago rin ng kulay at naging itim. Anong buong pangalan ng asawa mo, Iha? Leo Santos. Sinabi ng albularyo ang pangalan ni Leo at bumulong ng orasyon habang ipinapatak ang kandila sa palangganang may tubig. Matapos ang ilang minuto, kinuha ng albularyo ang resulta ng kanyang tawas at pinakita kay Marta. Tama nga ako, Iha. Nabarang ang asawa mo. Babaeng may gawa nito. Matandang babae. Diyos ko, sino naman kaya ang gagawa nito sa asawa ko? Mabait po ang asawa ko at walang nakakaaway. Marta, tatapatin na kita. Malapit nang mamatay ang asawa mo. Baka babaya o bukas ang kaya na lang niyang itagal. Mabutit malakas ang katawan nito si Leo. Dahil natagalan niya ang sumpa ng barang. Galit na galit sa kanya ang mambabarang. Ano bang oras ay papatayin siya dito? Diyos ko, ang asawa ko. Sigurado po ba kayo? Nagsusukat na nanakitan siya ng asawa mo, hindi ba? Opo. Pero ang sabi po ng doktor dahil daw yun sa sakit niya sa bituka. May bara daw sa bituka nito. Kaya daw ito nagsusukat na nanakitan siya niya. May napapansin ka bang lumalabas sa insekto? Uod, alupihan, balita, ahas, alakdan, malita sa lagubang, buhok, buhakin, pako, karayom, putik, sinulid, batong maliliit, dulo ng tingting ng kulay itim, etc. sa katawan ng asawa mo. Maaaring pagsuka niya o pag-ihi niya, pagdumi niya o habang natutulog siya. May napansin ka ba ng mga ganong bagay? Opo, yung insekto po tapos uod. Nag-umpisa po ito nung nakaraang buwan, nung nagpatingin po kami sa kakilala naming doktor. Bigla po siyang nagsuka, tapos may kasama pong maliit na hindi ko ho alam kung anong tawag, parang maliit po na langaw. Indikasyon po ba yun na nabarang siya? Tumango-tango naman ang albularyo sa tanong ni Marta at patuloy na nagtanong. Madalas bangungutin ng asawa mo, hindi ba? Nagigising siya ng alas 3 hanggang alas 4 na madaling araw na parang takot na takot. Sobrang balisa. Biglang naalala ni Marta na ilang beses niyang naaabutang binabangungot ang asawa. At minsan din niyang nahuli ang asawang hindi mapakali tuwing madaling araw. Nagkinip lagi ng masama o binabangungot ang taong na biktima ng barang. Lagi itong nagigising ng alas 3 na madaling araw. Tapos kapag nagising, ay biglang manghihingi ng tubig na akala mo'y uhaw na uhaw. May mga pangyayari nga pong ganyan, Mang Goryo. Malakas ang kapangyarihan ng mambabarang. Kapag sumasapit ang alas 3 na madaling araw, dahil dito nila isinasagawa ang mga ritual nila. Kaya kung laging nagigising si Leo ng ganong oras, ibig sabihin ay may gumagambala sa kanya at namimerwisyo.
Ang 3 a.m. ang tinatawag na demonic hour. Ang 3 a.m. to 4 a.m. naman, ang oras kung saan pinakamanipis ang bakod sa mundong pisikal at mundo ng mga espiritu. Kaya dito sila naglalabasan. Ako, nakakatakot naman pala. Isa pang epekto sa katawan ng isang nabarang ay ang pagiging makakalimutan nito, pagiging balisa, at kung minsan naman ay palaging tulala at wala sa sarili. Ang mga nabarang, parating pinagpapawisan ng malamig ang mga biktima nito. Nakakaramdam sila ng palalamig sa mga kamay at talampakan. Kadalasan nangyayari ito paglubog ng araw. Kasabay nito, nakakaramdam ang biktima nito na parang binabaluktot ang kanilang mga kalamnan at buto. Sobrang pagkirot ng kanilang mga laman. Pakiramdam nila ay parang sumisikip o humihigpit ang isang bahagi ng iyong katawan. Kadalasan ay kanilang ulo o kaya naman ay tiyan. Nararamdaman din ng nabarang na parang may sumasakal sa kanya. Laging sumisikip ang kanyang dibdib at hirap siyang huminga. Pagkatapos magsalita ng albularyo, nanatiling tahimik ang silid. Kung ano-ano ang pumasok sa isip ni Marta. Naaawa siya sa asawa. Yung ultrasound ko, Mang Goryo, may nakita akong di magandang imahe doon pero hindi nila makita eh. May kinalaman ba yun sa sinasabi mong barang? Oo, iho. Kadalasan yung mga ganyang pagkakataon ay may nakakatakot na imahe o kakaibang bagay na makikita sa ultrasound sonogram ng nabarang. Minsan yung mga nabarang lang ang nakakita nito. Ngayon ay sigurado na akong nabarang ka nga dahil lahat ng mga sinabi ko ay naranasan mo. Tapos nakita ko pa sa tawas kung gaano kagalit sa iyo ang tao na ito. Alam kong kilala mo kung sino ang may kagagawa nito, Leo. Po, pero wala ho kaming ideya kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Inihanda na ng albularyo ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Gusto ni Leo na sumabat pa sa usapan, pero sa pagkakataong yon ay tila siya napagod na sa kaunting pagsasalita. Wala siyang nagawa kundi ang pagmasdan na lang ang kanyang asawa at pinilit na ngumiti sa kabila ng masamang nararamdaman. Bagamat nararamdaman na niyang tunay ang sinasabi ng albularyo na nalalapit na ang kanyang kamatayan, ay pinipili pa rin niyang magpakatatag sa harap ng asawang si Marta. Talagang namamayat ka na, no? Bagsak na ang katawan mo. Kaya nga po, hindi naman ganyan ang katawan niya dati. Malusog po ang katawan niya at saka alaga pa sa ehersisyo dati. Nung nadala na po sa doktor, doon na nagsimula siyang magkaganyan. Tapos, naa-allergy pa po ata sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Bumabagsak ang katawan niya dahil inuna ng mambabarang na tirahin ang immune system ng asawa mo. Bagamat pilit na nilalabanan nito ang sakit, ay di naman ito kinakaya ang mga pagbabagong dulot ng kanyang pagkakasakit. Etong namamaga niyang paa, hindi ito manas, iha. Ano po yan? Makikita mo mamaya. Habang inihanda ng albularyo ang ilan pa nitong mga kagamitan, ay biglang napansin niya ang ilang mga langaw na lumilipad sa loob ng bahay. Agad siyang napakunot noo at nagmasid sa paligid. Ang daming langaw sa paligid. Ramdam ni Marta ang bigat ng tingin ng albularyo, kaya't agad siyang lumapit upang ipaliwanag. Pasensya na po, Mang Goryo. Naglilinis naman po kami ng bahay araw-araw. Hindi ko po alam kung bakit may mga langaw pa rin. Ang mga langaw ay kadalasang senyales ng negatibong enerhiya o masasamang espiritu na maaaring nasa paligid. Hindi ito palagi may kinalaman sa kalinisan ng bahay mo. Mas madalas pa nga na ginagawang sugo ito ng mga mangkukulam at mambabarang. Ano ho ang gagawin natin sa mga yan? Kusa silang aalis kung mapapagaling natin ang asawa mo at mabibigyan ng proteksyon. May pag-asa pa ba siyang gumaling? Tila naman nagkaroon ng bikig sa lalamunan ng ginang. Matapang niyang tinanong sa albularyo ang bagay na yon. Positibo ang nais niyang marinig na sagot dahil hindi pa talaga siya handa sa posibilidad na iiwan na nga siya ni Leo.
Natatandaan niyo pa ba kung kailan nagsimula ito? 3 buwan. Nagsimula ito sa simpleng pagsusuka lang niya. Tapos doon na po nagkaganyan na siya. Napaisip naman ang albularyo sa sagot ni Marta. Samantalang ang ginang naman ay patuloy sa panonood sa ginagawang paghahanda ni Mang Goryo sa ritual na gagawin nito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na ang kanilang pagsusumikap ay magbubunga ng kagalingan para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Malakas ang asawa mo kung ganun pala, iha. Bihira ang katulad niya na nalalabanan ng ganong katagal ang sumpa ng isang barang. Nakikitang malakas pa naman ang kapangyarihan ng nilalang na ito. Kung mahina-hina ang asawa mo, noong pang-unang linggo ay mari na siyang nasawi at napatay ng barang. Matapos makapagpaliwanag kay Marta tungkol sa mga langaw at kalinisan ng kanilang bahay, bumalik si Mang Goryo sa kanyang gawain. Mula sa kanyang daladalang kahon, inilabas niya ang isang maliit na bote ng langis na gawa sa iba't ibang halamang gamot. Binuksan niya yon at naglagay sa kanyang mga palad. Umusal ito ng isang orasyon. At saka ito dahan-dahang iminasay sa namamagang binti ni Leo. Medyo masakit ito, ha? Pero tiisin mo kung gusto mong gumaling. Hinawakan ni Mang Goryo ang binti ni Leo ng marahan. Ngunit kahit gaano pa ito kahinahon, hindi maiwasan ni Leo na mapangiwi sa sakit. Ang bawat galaw at pahid ng langis ay nagdudulot ng matinding kirot at kahit pilit niyang pinipigilan, maririnig pa rin ang kanyang mga impit na daing. Masakit! Mahal, tiisin mo lang. Hinawakan nito ang kamay ng asawa at ipinakita sa asawa ang kanyang suporta. Ginagawa ito ni Mang Goryo para gumaling ka. Magtiwala tayo sa kanya. Huwag kang lumapit, iha. Baka mapasa sa'yo ang barang. Lumayo ka. Pumunta ka sa likod ko. Tulad ng sabi ng albularyo, ay binitiwan ni Marta ang kamay ng asawa at pumwesto ito sa likod nito, kasama ng kapitbahay nilang si Nena. Patuloy si Mang Goryo sa kanyang pagmasahe at paghilot sa binti ni Leo. Dinig ni Marta ang bawat daing ni Leo. Tama na po! Mukhang nasasaktan na ng labis ang asawa ko! Pero walang naririnig ang albularyo. Tutok ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya kinuha niya ang buntot pagi sa kanyang bayong at walang habas na pinaghahampas ang kanyang pasyente. Labis ang naging iyak ni Marta na makita ang naging paghihirap ni Leo sa kamay ng albularyo. Bagamat nais niyang awatin na ito, ay pinipigilan naman siya ni Nena at sinabing magtiwala lang at magdasal para sa ikabubuti ng lalaki. Niyakap nito ang kaibigan at pilit na pinapakalma. Ilang saglit pa'y nasugat na ng konti ang balat sa binti ni Leo. At mula doon ay nagsilabasan ng mga maliliit na uod at mga lumilipad na insekto. Agad na pinaghuhuli yun ng matandang albularyo at tiniris hanggang sa mamatay. Hindi makapaniwala si Marta sa kanyang nakikita. Labis siyang nangingilabot sa kababalaghan na yun. Napahawak si Marta sa dibdib. At panayang sabing sana'y masamang panaginip lamang ang lahat. Tumingin siya kay Leo na nagmamasid din sa kanya na puno ng pag-aalala at pangunawa. Nilapitan niya ang asawa. Ayos ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Medyo mas magaan na ang pakiramdam ko, Marta. Hindi na kasing sakit ng dati. Salamat sa Diyos. Mukhang epektibo ang mga ginagawa ni Mang Goryo. Sana magtuloy-tuloy na ang paggaling mo. Bumaling ang tingin ng lalaki sa matandang albularyo. Abala pa rin ito sa iba pa niyang ginagawa at may kinukuha pa ito sa kanyang bayong. Salamat po. Huwag ka muna magpasalamat, hindi ka pa magaling. Hindi pa natin lubusang naaalis ang lahat ng sumpa na inilagay ng matandang mambabarang sa'yo. May ideya ka ba kung sinong maaaring kumulam o nambarang sa'yo, iho? Wala po akong maisip na may gagawa sa akin ng ganito. Wala naman akong kaaway. Oo nga po, Mang Goryo.
Mababait ang mag-asawang ito at walang nakakaaway dito sa amin. Ikaw, Leo, sigurado ka ba? Wala ka bang natatandaan talaga na nagalit sa'yo? Maski yung matagal nang nangyari. Wala po akong maisip eh. Pero kung sakali pong may maalala kami, ipapaalam po namin kagad sa inyo. Bakit parang pakiramdam ko nagsisinungaling ka? Ba't di mo aminin sa akin ang laman ng isip mo? Paano kita matutulungan na lubos na mapagaling kung di ka magiging tapat sa akin? Mahal, kilala mo bang may gawa niyan sa'yo? Natahimik naman si Leo. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga taong naroon kung sino ang kanyang pinaghihinalaang tao. Ayaw na niyang guluhin ng taong yon. Dahil alam niyang masakit ang dating pinagdaanan nito dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang anak. Isa pa ay hindi niya kayang paniwalaan na ito nga ang nananakit sa kanya. Dahil itinuring na rin niya itong ina sa mahabang panahon. Hindi rin naman siya sigurado. Dahil panaginip lang naman ang nagiging basehan niya sa hinala niyang yun. Sige, magpahinga ka muna. Kailangan mong magpalakas sa mga susunod na araw dahil hindi biro ang mga susunod pang gagawin natin panggagamot. Lalabanan na natin yung mambabarang. Kaya kailangan mo ng pahinga para kayanin mo. Sige, babalik ako bukas upang ipagpatuloy natin ang gamutan. Natapos ang isang sesyon ng gamutan. Hinatid siya ni Nena at Marta sa pinto at pinasalamatan ng matanda. Ayos ka lang ba? Nakita mo ba yung kanina? Nangilabot ako. Hindi ko akalaing totoo pala ang barang. Grabe yung ginawa niya sa asawa ko. Hindi man lang siya naawa kung sino man siya. Ikaw, wala ka bang ideya kung sino may kagagawan nun? Meron pero imposible. Halos 1 taon na rin buhat nang mangyari yun. Kung siya man ang nagkulam sa asawa ko, sana noon pa lang nagkaganito na siya, di ba? Walang imposible sa taong galit. Mabuti pa kausapin mo ang asawa mo. At ipaalam mo sa kanya na kailangan niyo sabihin sa albularyo kung sino ang may gawa niyan. Para matapos na ang paghihirap ng asawa mo. Huwag kayong matakot. Wala kayong ginawang masama. Sila ang dapat na magbayad ng kanilang mga kasalanan. Huwag ka rin makonsensya kung sakali. Dahil yung mga yun, mga demonyo sila na dapat puksain. Naiintindihan ko, Nena. Salamat ha. Malaking tulong ka talaga sa amin. Kapag nanganak ako, magiging ninang ka ng anak ko ha. Talaga? Buntis ka? Wow! Uy, ingatan mo yan ha. Oh, pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Siya nga pala, bantayan mo na lang yung asawa mo. Bukas wag mo nang alalahanin ang paglilinis at pagluluto dito sa bahay mo. Ako nang bahala. Kailangan mo rin kasing magpahinga. Nakakaya naman. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkakapit bahay din? Matapos magpaalam ni Nena ay bumalik na si Marta sa silid ng asawa. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-asawa na mag-usap ng sarilinan. Nais ni Marta na ibahagi sa kanyang asawang iniisip at hinala. Sa palagay mo ba may kinalaman si Aling Pasing sa nangyayari sa'yo? Baka dahil sa galit nito sa'yo, kaya ginawa niya sa'yo ang bagay na yan. Ikaw ang sinisisi niya sa pagkamatay ng matalik mong kaibigan. Yun din ang iniisip ko eh. Pero ayoko na sana siyang guluhin. Kung sakali mang siya, kung sakali mang totoong hinala natin, hindi ko alam ang gagawin ko, Marta. Si Mang Goryo nang bahala doon, mahal ko. Basta magtiwala tayo. Nagagaling ka sa pamamagitan ng mahusay na albularyong yun. Manalig tayo, nagagaling ka na. Sige, mahal. Kung makakatulong to sa sakit ko, sasabihin ko na ang lahat kay Mang Goryo bukas. Kinabukasan ay maagang dumating ang albularyo sa bahay ni Leo at Marta. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sa pagsikat at tahimik na tahimik pa ang kapaligiran. Dala muli ng matandang lalaki ang kanyang mga kagamitan para sa pangalawang sesyon ng gamutan.
Sinalubong na siya kaagad ni Marta nang may ngiti sa labi. At agad na ipinamalita sa matanda na naging mahimbing ang naging tulog ng kanyang asawa. At labis niya yung ikinatutuwa. Magandang senyalis yan, Iha. Oh, handa na ba kayo sa pagpapatuloy ng ating gamutan? Leo, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Mas gumaang na ang pakiramdam ko. Sana po magtuloy-tuloy na. Inilabas ni Mang Goryo ang kanyang mga halamang gamot at langis mula sa kanyang bag at inumpisahan ang ritual. Maingat niyang ipinahid ang langis sa mga bahagi ng katawan ni Leo na may nararamdamang sakit. Nagdasal siya ng mga taimtim na dasal. Humihiling ng paggaling at proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Leo ang mainit na alon ng langis sa kanyang balat at ang taimtim na pagdarasal ni Mang Goryo. Bagaman may kaunting kirot, ay muli niya yung tiniis dahil alam niyang ginhawa ang kapalit nun. Pagkatapos na mapahiran ng langis ang katawan ni Leo, ay muling kinuha ng albularyo ang kanyang buntot pagi. Natahimik ang dalawa nang hinataw ng buntot pagi ang bawat paligid ng silid nila habang bumubulong ng orasyon. Marunong ba kayo magdasal? Opo. Kailangan natin yan. Dasalin niyo ang ama namin ng sabay. Sabay nagdasal ng taimtim ang mag-asawa habang tuloy lang sa paghataw ng buntot pagi ang albularyo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Habang patuloy sa pagdarasal ang dalawa at si Mang Goryo naman ay patuloy sa pagwawasiwas ng buntot pagi sa paligid, ay may narinig silang biglang kumaluskos sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Aling Pasing, ang matandang babae na pinaniniwalaan ni Marta na siyang nagbarang kay Leo. Ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin sa silid at lahat ay napatingin sa kanya. Tigilan niyo yan! Ano pong ginagawa niyo dito, Aling Pasing? Wala. Napadaan lang ako kasi may narinig ako na kakaibang ingay na nangyayari dito sa loob. Kaya gusto kong makita kung anong nangyayari. Kilala niyo ang tao ito? Opo, nanay po siya ng matalik kong kaibigan na yumao na. Siya si Nanay Pasing. Gusto ko lang naman sana malaman kung anong nangyayari sa inyo. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa kalagayan ni Leo. Kung talagang nagmamalasakit ka kay Leo, hayaan mo kami magpatuloy sa aming gamutan ng walang abala. Kung may kailangan ka, maaari ka maghintay sa labas. O sige, aalis na ako. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng bagay ay kayang gamutin ng mga ritual. Nang sabihin ni Aling Pasing na hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng inyong ritual, hindi maipinta ang reaksyon ni Mang Goryo. Ang kanyang mukha ay sumalamin ng halo-halong emosyon. Pag-aalinlangan, galit at pagtataka. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin ng diretso kay Aling Pasing. Aling Pasing, ang bawat sakit ay may kalutasan. Ang pananampalataya at pagmamahal ng isang pamilya, kasama ang tamang gamutan at mabisang ritual, lahat ng ito kayang gumawa ng himala. Sige, bahala kayo. Paniniwala niyo yan eh. Ikaw ang bumarang dito kay Leo. Walang prenong sambit ng matandang albularyo. Hindi napigilan ni Marta ang pagnganga dahil sa narinig kay Mang Goryo. Oo, ako nga. Hindi ko naman na itatanggi kasi nagawa mo na akong papuntahin rito. Kahit labag sa aking kalooban, ikaw pala ang nakakagawa sa akin ng ganyan. Ikaw ang gumawa sa akin ito. Bakit? At talagang nagtatanong ka pa? Pero wala ho kong ginagawang masama sa inyo para gawin niyo sa akin ang ganitong klase ng kalupitan. Anong klase ho kayong tao? Itinuring ko ho kayong ina, Nanay Pasing. Tumahimik ka!
Oo, wala kang kasalanan sa akin. Pero ipinaghihiganti ko lang ang anak ko. Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo, wala po akong ginawang masama kay Gina. Hindi totoo yan. Alam mo ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Naaalala mo nung araw na tinanggihan mo siya? Na-depress siya noon. Lagi niyang sinasaktan ang sarili niya. Palagi niyang kinukulong ang sarili niya sa kwarto. Hindi kumakain, hindi makausap. Hinahanap ka niya. Walang araw na hindi ka niya inisip. Pero ikaw, naisip mo man lang ba siya? Nasaan ka nung mga oras na yon, ha? Di ba nasa babaeng yan? Nagpapakasaya at pinaplano ang buhay niyong magkasama. Tinawagan ka ng anak ko. Pinilit ka niya na puntahan siya. Anong ginawa mo? Nagpakasal ka sa babaeng yan. Habang anak ko nandun, nakasabit, tinapos ang buhay niya dahil sa'yo. Patawad po, hindi ko alam. Wala akong alam. Pero hindi po ganong klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko sa anak niyo. Kaibigan at kapatid lang ang kaya kong ituring sa kanya. Mahal ko po si Marta. Siya po ang gusto kong makasama. Kaya parang awa niyo na po. Hayaan niyo na po kami. Patawad po. Patawarin niyo na po ako. Namatay ang anak ko tapos gusto mong patawarin kita? Para ano? Maging masaya ang buhay mo? Hindi! Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Mamatay kang daladala ng sakit at pulot ng galit ng isang mambabarang. Pinatay mo ang anak ko. Kaya dapat lang sa'yo na bawiin ang buhay mo. Mamatay ka na! Sa isang kumpas lang ng kamay ng mambabarang, biglang nakaramdam si Leo na may gumagapang sa kanyang binti at papunta yun sa kanyang tiyan. Lalapitan na sana ng matandang babae si Leo, pero pinigilan nito ng albularyo. Ngunit nakakagulat ang ipinakita nitong kakaibang lakas. Binangga nito ang albularyo. Nadapa sa saiga matandang lalaki at hindi kaagad nakabangon. Yung anak ko lang ang meron ako, Leo. Bakit hindi mo sinuklian ang pagmamahal niya? Patawarin niyo na po ako. Pero hindi po lahat ng pagmamahal na susuklian. Katulad na nangyari sa amin. Totoo po, mahal ko po ang anak niyo. Pero hindi tulad ng pagmamahal niya sa akin. Talagang hanggang kaibigan at kapatid lang po ang kaya kong ibigay. Ganon? Talaga ba? Kahit ngayon hindi pa rin? Pwes, magsisi ka hanggang kamatayan! Dinoble ng matandang babae ang sakit na nararamdaman ni Leo. Pero sa gitna ng ginagawa niya, hindi niya napansin na kanina pa nakatayo at naghihintay ang albularyo upang umatake. Hindi mo yon magagawa! Biglang hinataw ng albularyo ang buntot pagi at natamaan nito ang likod ng matanda. Dahil dito, nabaling sa albularyo ang atensyon ng matanda. Kaya humupa ang sakit na nararamdaman ni Leo. Akala mo matatalo mo ako? Mas malakas ako sa'yo. Kaya kung ayaw mong mamatay dito mismo, mabuti pa umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Hindi ko yun magagawa. May sinumpaan akong tungkulin. At kahit mamatay ako ngayon, lalabanan kita. Matapang ka, pero sayang ang katapangan mo. Dahil mamamatay ka ngayon kasama nila. Sa isang iglap may pinakawalan ng mababarang ng mga alagang insekto. Sigaw ng sigaw si Marta. Dahil sa takot sa mga insekto. Ilag at hataw ang ginawa ng albularyo kasabay ng pagsambit ng mga pangontrang orasyon. Nagapi nito ang mga insekto at isa-isang nagsilaglagan sa sahig. Subalit hindi inaasahan ni Manggorio ang biglang paglapit sa kanya ni Aling Pasing. Bigla nitong sinakal ang albularyo at itinulak pasandig sa pader. Naitaas niya gamit ang iisang kamay ang katawan ng albularyo. Labis na nagulat ang matandang lalaki nang masilayan ng anyo ng kanyang kalaban. Ang mga mata nito ay tuluyan na nagkulay itim.
at tila ba tumatagos sa kaluluwa ang kanyang mga titig. Sabi ko sa'yo, umalis ka na, di ba? Pero anong ginawa mo? Habang hawak na matandang babae sa leeg ang albularyo, nagbigkas ito ng inkantasyon at pilit itong pinapasok sa bibig ng albularyo. Hindi makagalaw ang albularyo. Pero kahit ganun, pinilit pa rin niyang abutin ang anting-anting sa kanyang bulsa. Nang maabot ito, agad niyang itinapat ito sa noo ni Aling Pasing. Tila naman biglang napaso ang matandang babae at nabitiwan nito si Mang Goryo. Tulungan niyo ako! Ituloy niyo ang pagdarasal! Manalig kayo na matatalo natin ang masamang nilalang na ito! Dahil kailanman ay hindi maaaring magapi ng kasamaan ng kabutihan! Dali! Ulit-ulitin niyo ang dasal! Hindi niyo ako matatalo! Ang sumpa ay bahagi na ng kanyang kaluluwa! Lakasan niyo ang dasal! Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nang tuluyang parehas na nakabawi ng lakas, ay muling nagharap ang dalawang matanda. Mabilis na nilabas muli ni Mang Goryo ang kanyang anting-anting at itinapat yun sa mambabarang, kasabay ng pagsasalita muli ng Latin na orasyon ng paulit-ulit. Dahil doon ay nawalan ng focus ang matandang babae. Bumagal ito sa paggalaw at hindi na nga niya ulit naiwasan ang biglang paghataw sa kanya ni Mang Goryo ng latigo. Hanggang sa tuloy-tuloy na ang pag-atake ng albularyo, kasabay ng dasal ng mag-asawa. Dahil sa ilang beses na paghataw ng buntot pagi, unti-unting nanghinang malakas na mambabarang. Napahiga ito sa simento. Bawiin ninyo ang barang niyo kay Leo! Hindi! Hindi ko gagawin yon! Gamit ang natitirang lakas at kapangyarihan, naitulak ng matandang babae ang albularyo. Sinubukan tumakas ng matanda, ngunit dahil sa dami ng sugat na kanyang natamo, ay hindi na niya kaya pang makatakbo palayo. Kaya naabutan ito ng albularyo at hinataw ulit ng pagi sa likod. Kaya ito ay muli natumba. Bawiin mo ang barang kay Leo! Hindi ko gagawin yon! Hindi! Alam mo ang oras na mapatay kita ay mawawala ang sumpa ng barang kay Leo. Kaya mamili ka, Pasing. Aalisin mo ang barang na binigay mo o patuloy kitang sasaktan hanggang sa mamatay ka. Gawin mo ang gusto mo! Wala na rin naman ang anak ko! Kaya wala akong pake kung mamatay ako! Dahil sa narinig ng albularyo, hinataw niya ang buntot pagi sa matanda. Huwag na po. Tama na yan, Mang Goryo. Huwag po ninyong patayin si Nanay Pasing. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay nilakasan ni Leo ang kanyang boses para lamang magmakaawa sa matandang albularyo. Pakiusap, itigilan natin to. Huwag na natin saktan si Nanay Pasing. Tatanggapin ko na lamang ang parusa ng barang upang matapos na ang lahat. Leo, anong sinasabi mo? Ayoko nang may masaktan ng dahil sa akin. Ayoko nang may mamatay ulit ang dahil sa akin. Handa na akong tanggapin ang parusa ko dahil sa nagawa ko kay Gina. Leo, bakit mo ito ginagawa? Hindi kita kinamumuhian, Nanay Pasing. Kung ito ang paraan para matapos na ang lahat ng ito, tatanggapin ko. Pero sana, mahanap mo rin ang kapayapaan na hinahanap mo. Sa mga salitang yon, tila ba nawalan ng lakas si Aling Pasing. Nakita ni Mang Goryo ang pagkakataong ito upang wakasan ang sumpa ng walang karahasan. Lumapit siya kay Aling Pasing at marahang hinawakan ang kanyang kamay. At sa mga sandaling yon, naramdaman ni Aling Pasing ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata at ang kanyang mga matay na puno ng luha.
Patawad. Patawad sa lahat ng aking nagawa. Nagkaroon ng himala sa silid na yon. Ang lahat ng galit ay nawala at napalitan ng pagpapatawad. Dahil doon ay natapos ang ritual ng albularyo na walang nagbubuwis ng buhay. Ang sumpa ng barang ay nabali at ang kaluluwa ni Leo ay nakalaya mula sa mapagparusang kamay ni Aling Pasing. Sa pagkakataong yon ay biglang napahagulgol si Marta nang makita niyang nawala na ang pamamaga ng binti ng kanyang asawa at nawala na rin ang kanyang pamumutla. Ang tiyan niyang medyo lumulobo ay bumalik na sa dating sukat. Himalang mga maliliit na sugat na lamang ang natira sa mga dating malalaking pigsa. Bagamat payat pa rin ang asawa, ay nasabi niya sa sariling siya na ang bahala sa muli nitong pagbawi nito ng dating pangangatawan. Normal na ang lahat. Kailangan lamang magpahinga ni Leo. Magpagaling ka, Leo. Tapos na ang laban mo. Salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano to kahalaga sa amin. Salamat po sa tulong niyo. Salamat po sa pagligtas sa buhay ko. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, ay bumalik na sa dating sigla si Leo. Ang mga alaala ng sakit at hirap na dulot ng barang ay unti-unting napalitan ng mga araw ng kasiyahan at pagpapasalamat. Naging masaya ang kanilang buhay, lalo na nang dumating ang kanilang munting anghel. Isang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Isang malusog na sanggol na nagbigay ng bagong pag-asa at saya sa kanilang pamilya. Araw yun ng binyag ng kanilang anak na pinangalanan nilang Ginalyn. Ang ganda-ganda ng anak ninyo, nakakainggit, Mari. Salamat, Mari. Kasi may ambag ka dyan. Hindi ko malilimutan yung pagmamalasakit mo sa amin at pag-aalaga habang ipinagbubuntis ko siya. Salamat dahil nagkaroon ako ng mabubuting kapitbahay at mababait na kaibigang tulad mo. Naku, Mare, hayaan mo na yun. Baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Basta ha, ipapahiram mo sa akin to ha. Dahil sa naging takbo ng pag-uusap ng magkaibigan, ay napuno ng galak at tawanan ng loob ng tahanan. Sa mga sandaling yon, alam ni Leo at Marta na kahit ano pang dumating na pagsubok, handa nilang harapin ito ng magkasama. Ang kanilang kwento ay isang patunay ng lakas ng pagmamahal at pananampalataya na sa kabila ng lahat, na kaya nilang lagpasan ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang pagsasama. Walang bumitaw hanggang sa nakamit nilang paglaya laban sa sumpa ng malupit na mambabarang. Wakas.